Last full day na natin sa Hong Kong pero syempre hindi natin papalampasin na makasakay sa Ngongping 360 cable car. Dahil pagod pa ang mga person sa Disneyland namin kahapon, hindi na kami gumising ng maaga ngayong araw. Bandang 10 AM na kami nakalabas at ang pupuntahan natin ngayon ay ang Ngongping Village. From MTR Tsim Sha Tsui Station, sumakay kami ng train papuntang Tsuen Wan at bumaba kami sa Liking Station dahil lilipat tayo sa Orange Line or yung Tung Chung Line. Ito din yung way natin kahapon papuntang Disneyland pero this time sa Tung Chung Station tayo bababa at 18.1 HKD yung pamasahe. Sundan nyo lang yung signs papuntang Exit B kasi dyan kayo dapat mag-exit para mas malapit. Nagkamali kasi kami dito kasi naghanap kami ng exit na pwede yung stroller, tas naghanap pa kami ng machine para makapag-reload ng octopus card. Ang ending, sa Exit C kami nakalabas sa Citygate Outlets. Paglabas, lakad lang kayo hanggang dyan sa dulo, tapos kanan kayo hanggang sa makita nyo tong malaking building ng Citygate Outlets, tas makikita nyo na din dyan yung escalator papuntang Ngongping 360. Pero para mas tipid, magbubus lang kami papunta tapos pabalik na lang kami sasakay sa cable car. So lalampasan nyo yan hanggang sa makarating kayo dun sa tawiran kasi nasa kabilang side yung bus terminal papuntang Ngongping Village. Bus 23 yung sasakyan papuntang Ngongping Village at sayang hindi kami nakasakay dun sa last na bus kasi puno na, so naghintay kami ng mga around 10 minutes para dun sa next na bus. Mas makakatipid kung magbabas kayo kasi 19.6 HKD lang ang pamasahe compared sa 195 HKD na one-way standard cabin ng cable car. Hindi pa private yun na may mga makakasabay kayo. Kaya mas recommended na pauwi kayo mag-cable car kasi mas mataas yung chance na masolo nyo lang yung cabin, wala kayong kasabay for the same price. Yung babaan ng bus ay nasa gitna ng Ngongping Village at ng Buddha pero mas inuna namin dito sa side ng Buddha. Paglampas nyo dito sa Arco, may daanan papunta sa Buddha tapos sa gilid-gilid may mga statwa ng 12 Divine Generals. Hindi na kami umakyat kasi ang taas, parang di na kaya ng powers namin. Tapos may kasama pa kaming bata, may dala pang stroller, 'di ba? Kaya okay na kami sa view dito sa baba. Nag-ikot-ikot lang kami dito pero parang wala namang anything na pwede naming gawin kaya pumunta na kami doon sa may Ngongping Village. Dito naman, merong mga souvenir shops at kainan kung gusto nyo tumambay at magpicture, ganyan. Tapos, sa bandang dulo, makikita nyo na yung entrance sa Ngongping 360 cable car. Crystal cabin yung sasakyan namin kaya dito kami sa kanan na lane. Nag-book kami sa Klook ng tickets namin for one-way crystal cabin at kung gusto nyo na mas makatipid, gamitin nyo ang code na WIDA-TZN5 off. Iniscan lang namin yung QR code tapos naghintay lang kami saglit na may dumating na crystal cabin tapos pinasakay na kami. 10 tao yung kakasya sa isang crystal cabin so possible talaga na meron kayong makasabay. Pero dahil pabalik na kami at konti lang yung tao nung time na to, wala kaming ibang kasabay as in na solo namin yung cabin. Glass din pala yung sahig nito so kita mo rin yung baba kaya kung takot kayo sa heights at tingin nyo hindi nyo carry, meron namang standard cabin at mas mura din yon. Si Daddy takot yan sa heights pero sabi niya parang unti-unti na daw nawawala yung takot niya dahil sa mga gantong trip ko sa buhay. Eh kasi 'di ba minsan lang naman yan kaya i-push na natin. Akala ko din pala nung una air conditioned to pero hindi pala to fully closed kasi may mga konting gap sa gilid kaya nakakapasok yung hangin. Hindi naman mainit, hindi rin nakaka-suffocate as in malawak naman yung isang buong cabin. Siguro mga nasa 20 to 25 minutes yung buong ride at medyo mabilis yung andar niya, hindi ko in-expect. Pero ang ganda ng view, parang kahit saan ka tumingin talagang picture perfect. Paglabas namin, nilakad namin papuntang Citygate Outlets para doon na kami kakain ng lunch. Medyo naligaw kami dito, hindi namin alam kung saan yung mga kainan kaya kulang talaga kami sa research dito. Buti na lang nakita namin tong parang food court so dito na lang kami kumain. Buti na lang din may natira pa kaming cash kasi yung binilhan ni Daddy hindi pala nag-a-accept ng card. Etong juice 44 HKD, hindi ko bet yung lasa medyo mapait pero gusto naman ni Gray Gray. Tapos ito in order ni Daddy, wonton soup, beef brisket, tsaka isang rice, umabot na yan ng 114 HKD. Yung beef brisket, masarap naman, lasang nilagang baka na medyo matabang lang ganon. Tapos etong wonton soup, akala ni Daddy may kasama ng noodles, pero as in sabaw lang pala talaga siya, pero masarap naman. After kumain, nag-ikot-ikot kami dito sa bilihan ng mga sapatos kasi dun sa mga napanood naming vlogs, mura daw dito. Meron namang mga mura, pero mga lumang designs, hindi namin bet. Tsaka makakamura ka kung madami kang bibilhin kasi meron silang mga promo na buy 3 for the price of ganto, ganyan. Eh hindi naman kami bibili ng
madami, so ending wala kaming nabili. Connected na dito yung MTR Tungchung Station, kaya nag-decide kami na bumalik na sa Chimshachoy kasi dediretso kami sa Legoland. Same route lang tayo pabalik, from Orange Line, bumaba kami sa Liking Station, tapos lumipat kami sa Red Line or yung Chuen Wan Line papuntang Central, tapos bumaba kami sa Chimshachoy Station. Usually, sa A1 exit kami lumalabas kasi malapit na yun sa hotel namin. Pero dahil ang pupuntahan namin ay yung Legoland sa may K11 Musea, tinry namin mag-search ng exit na malapit na doon para hindi na kami maglalakad sa initan, hindi na rin kami tatawid sa mga pedestrian. Kaya ang laking convenience talaga ng MTR station nila dito. Tas eto nga, dito kami sa L3 na exit lumabas, konting lakad na lang galing dito, matatanaw mo na yung K11 Musea.